Meron na naman tayong fireworks festival na pupuntahan dito sa Japan. Buti na lang meron ako mga nakasama ngayon at hindi ako mag-isa kahit na nasa trabaho si Jonathan. Hi guys, bali nag-aayos na ako ngayon kung nakikita nyo. Ganito lang naman yung lagi kong ayos. Gamit ko ngayon itong Lavender Wish ng Kira Kira & Co. Sobrang gustong gusto ko rin ang design na to. Ang lakas maka-girly. Ima-match ko sa all black ko na outfit. Wala itong kasamang ring kaya sinuot ko na rin yung starlight round na ring. Bago umalis ng apartment, nag-pack na muna ako ng mga orders nyo. Grabe, sobrang dami talagang tumatangkili kay Kira Kira & Co. Kaya meron ako mga pieces dito sa Japan na out of stock na. Kaya yung mga ibang designs bago pa kayo maubusan, i-message yun na rin ang page ng Kira Kira & Co. Buti na lang, sobrang lapit lang ng Japan Post galing sa apartment namin. Siguro 7 minutes lang na lakad, makakarating ka na. Kaya kapag ka merong mga biglaan or rush na order, maipapadala ko agad. Sobrang bilis at dali lang rin magpadala dito. Sure pa kayo na secured yung item nyo? Maya-maya nga sinundo na ako nila Koji at Jessica. Maaga pa nga kami nagkita-kita ngayon. Kaya napag-isipan namin na dumiretso muna sa isang cafe. Akala nga nila open na ang Horitoyama Cafe dito sa Toyama City. Doon daw sana kami tatambay ngayon. Kaso, for now, once a week pa lang nag-o-open ang Horitoyama Cafe tuwing Friday pa lang 12 p.m. to 7 p.m. Sa mga nasa Toyama City at gusto nyong pumunta, sabihan nyo lang ako para mapupuntahan ko rin kayo ha. I-message nyo ako sa IG. 15 minutes lang nalakad yun galing ng Toyama Station. Nako, nalaman tuloy nila Koji at Jessica kung gaano kabilis mabudol. Kasi meron lang kaming clothing store na dadaanan. Tingin-tingin lang dapat. Pero guys, automatic, meron na agad tayong nakuha at nabili. Ito naman, meron na naman ako nadaanan na store. Pero this time, hindi nga mga outfit at mga kaartihan. Matagal ko nang sinasabi kay Jonathan na gusto kong bumili ng halaman. Medyo kinakabahan lang kami kaya medyo matagal namin pinag-isipan. Alam nyo naman kasi guys, lagi kaming wala. Madalas kami nagta-travel. Minsan isang linggo mahigit. Dito sa Japan, unlike sa Pilipinas, meron tayong mapag-iiwanan na magbantay at magdilig ng halaman at mga aso magpakain. Dito sa Japan, wala talaga. Pero ginuo ko na rin. Matagal ko na rin kasi talagang gustong bumili neto. And finally, nabili ko na rin. At siguro kapag magta-travel ako, si Jonathan na lang magbabantay ng mga halaman. Pero sa mga nasa Japan, kapag meron kayong idea kung paano madidiligan tong mga plans kapag ka nag-travel or nawala kami ng isang linggo, pakishare naman sa comment section. First time ko pa lang kasi magiging plantita. Anyways guys, nandito na kami ngayon sa Wozu. Pumunta kami sa may observatory. Sobrang taas pala ng 3rd floor nila. Nagtaka pa kami nung una na bakit hanggang 3rd floor lang. Pero yung pangatlong palapag pala na yun, aba sobrang taas na. Buti na lang guys, sobrang aga namin nakarating dito sa may Wozu. Dito gaganapin yung fireworks ngayon. Diba kung saan ako nakakarating dito sa Toyama para lang manood ng fireworks. Ang cute to, nakayukata sila tas nagde-date. Ang lakas maka-anime. Diyan nga pala sa ship na yan manggagaling yung fireworks. Bumili na muna sila dito ng 10 yen pan. Sabi ko nga kay Jessica i-flex niya yung katulad ng nakikita namin sa mga food vloggers. Kaso guys, konti lang yung cheese na nabigay sa kanya. Naghanap talaga kami ng spot na maganda at kitang-kita yung ship kasi doon manggagaling yung fireworks mamaya. Siguro mga 2 hours din kami naghintay bago yung talagang pagsabog. Pero okay lang kasi meron akong kasama ngayon kaya ang dami rin naming chikahan at daldalan. Lalo na tong si Jessica guys, napakarami palang kwento. At buti na lang din na kapag Tagalog kami ngayon. At saka sino ba namang maiinip kapag ganito kaganda yung view mo? Ngayong araw nga medyo paulan-ulan. Kaya kung nakikita nyo sobrang dark ng mga ulap. Sabi ni Jessica, maglakad-lakad daw ako dyan. Buti na lang alam din ng mga kaibigan ko na vlogger ako. Kaya madalas sila na nag-o-offer na videohan ako. Kasi sa totoo lang nahiya rin ako magpa-video minsan. Kay Jonathan lang hindi. Pero yun si Jonathan sobrang sanay na talaga. Parang kapag ka merong magandang view, kapag napapawaw ako, alam niya na talaga na nasa niya yung phone mo. Tipong hindi ko na kailangan sabihin na videohan niya ako. Alam niya na talaga yung role niya. Hindi pa maulan ngayon pero pagka-check namin ng weather, umuulan na nga dito. Siguro yung ulan na late lang. Tingnan nyo to guys, yung shape ng mga ulap. Parang shape elepante at ito naman parang butete or dragon na baby. Sabi ko na late lang talaga ang ulan. Nako, kabado pa nga kami na baka hindi mag-start yung fireworks or i-delay nila dahil sa pag-ulan. Tapos, sobrang sama talaga ng panahon ngayon kasi hindi lang siya basta ulan. Hindi lang nakikita dito sa video kasi nasa may gilid banda. Pero guys, alam nyo ba na sobrang lakas ng kidlat at pagkulog ng gabing to? Kumbaga yung nature nakikipagkompetensya dito sa fireworks. Diba habang nagfa-fireworks talagang sumasabog, maingay, sobrang bright. Pero guys, mas nag-iingay yung mga tao kapag ka merong kidlat. Kasi guys, yung itsura para talagang gumuguhit sa langit.
Paano naman kasi itong fireworks malayo sa amin at hindi talaga kami mapapahamak dito. Pero syempre yung kidlat sobrang nakakatakot. Kung titignan mo pa naman parang ang lapit lang ng pinanggalingan. Kahit sobrang ganda ng fireworks, meron nga dito na sa may unahan namin. Wapakils siya, nanonood lang siya dyan ng anime. Naku guys, wag nyo yan gagayahin ha. Kung gagawin nyo naman, bahala kayo. Kayo lang din magsasayang ng moment. Ako talaga kapag kakasama ko yung mga kaibigan ko, nagbabonding, pamilya, si Jonathan, kukuha lang ako ng ilang mga clips ng mga pangyayari or ng moment, pero talagang umaalis ako sa digital world. Syempre kapag kakasama natin yung mga kaibigan natin, merong ganito kagandang view, maganda talaga na dun kayo mag-focus at hindi lang sa screen ng phone nyo. Lalo na yung mga kaibigan natin, hindi naman natin lagi nakakasama. Kaya dapat sulitin talaga yung mga maikling moment. Naku guys, gusto kong kumain ng gelato, kaso guys, tignan nyo naman yung pangalan nito. Bakit parang nanlalait? May period pa talaga ha, bobo period. Pero kahit ganun yung brand ng gelato nila guys, binili ko pa rin at sobrang sarap. Parang nakakabobo period nga. Yung kaibigan nila Jessica merong motor, sinubukan niya nga i-drive. Medyo malayo yung pinagparkan nila Aiko, kaya habang kinukuha yung sasakyan, naghintay na lang kami dito, tambay at talagang tamang kwentuhan. Medyo nagugutom na nga rin kami, wala pala masyadong kainan dito sa Wozu, kaya talagang sa Toyama na lang kami kumain. Buti na lang din para nasundo namin si Jonathan. At ayun, nakapag-banding pa kami na inabot na ng madaling araw. Sobrang productive lang talaga ng araw na to. Minsan dahil sa sobrang busy natin, nakakalimutan na natin talagang mabuhay, lumabas sa trabaho at responsibilidad natin. Kaya yung mga ganitong moment, minsan lang kaya kailangan talagang sulitin. Thank you so much for watching!